Si VP Sara, mga kaistorya, mukhang nasiraan na ng bait. Nagraran po siya eh. Gumawa po siya ng eksena. At siya mismo umamin, mga kaistorya, na may inutusan siya, may binilinan siya na tudasin sina PBBM at First Lady Liza. Ano to? Dapat ba itong lumabas sa bibig ng isang mataas na elected official? Ang una nito, mga kaistorya, pinuntahan niya yung kanyang tao na dinetain na contempt dyan sa compound ng House of Representatives. Siya po doon, mga kaistorya, ay lumabag sa security rules ng House of Representatives dahil nag-stay siya doon na walang pahintulot at hindi nagpaalam. Walang pahintulot sa kinauukulan. Diyan sa House of Representatives ay bawal po iyon. Para bagang siya ang batas sa House of Representatives na yung gusto niya ang masusunod. Wala pong nagawa yung mga security personnel po doon eh. Tapos ipinag-utos ng komite ng Kamara na ilipat po sa, kung hindi ako nagkakamali, sa correctional itong kanyang tao. Mga kaistorya. Hinarang niya yun, mga kaistorya eh. Nag-rant siya doon. Sumisigaw siya eh. May video, ayoko nang ipakita ang video kasi masyadong nakaka-stress eh. Yung mga pinagsasasabi niya, may mga pagmumura, may inaalimura din yung pulis. Tapos yung ambulansya na maghahatid sa sa ospital, dun sa kanyang tao, hinarang ng kanyang mga supporters, kinakalampag. Well, kasama din siya doon sa ambulansya. Nandun siya eh. Tapos, ewan ko, ito na lang, ipakita ko sa inyo, mga kaistorya ha. Ito yung balita. Pinuna nga siya eh. Ito, pakita ko sa inyo. Pakishare po at pakilike. Ano po, mga kaistorya? Para malaman ng ating mga Ako'y nadidismaya sa nangyayaring ito. Hindi dapat ganito. Hindi, kahit anong dapat maging maging professional at isaalang-alang sana ang ng publiko. Ito, ng GMA7, panoorin. Kinalampag ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang ambulansya ng QCPD matapos nitong harangan ng ambulansya na maglilipat kay OVP Undersecretary at Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa St. Luke's Medical Center, Quezon City. Una, dinala sa veterans. Tapos ililipat sa sa St. Luke's. Ang sabi nahimatay umano itong tao ni VP Sara. Tapos ito yung banta mga kaistorya Ayan mamaya. Paliitin ko muna ito, iparinig ko sa inyo. Ayaw kong yung video mismo ang ipakita. Tapos hindi ko na ipapaano pa sa inyo yung may pagmumura siya. Talagang matindi. Talagang rant to the max yung sinasabi niya. Tungkol sa hindi ko na ipapakita yun, nakaka-stress. Kasi baka may mga minor de edad na nanonood ako kasi hindi ako kagaya ng ibang vlogger na sige lang ng sige. Ako kinukonsider ko yung ng mga manonood, no? Itong part na to, di naman gaano. Yung pag-amin niya lang ito na ipinag-utos niya na tudasin ang first couple. Pakinggan niyo po. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. He said yes. Ibig sabihin, lalaki yung binilinan niya. Yung inutusan niya. Yan yung punto, kung hindi ako nagkakamali, na siya ay pumunta sa loob ng compound ng House of Representatives. Correct me if I'm wrong, kasi kanina yun din ang balita wala namang papatay sa kanya doon sa House of Representatives. Kalukuhan naman yun. Kasi pag ginalaw siya doon, walang ibang sisisihin ng taong bayan kundi si Speaker Martin Romualdez. Alam naman yun natin. Hindi siya gagalawin doon. Isip lang nila yan. Wala naman sa kanilang gagalaw.
Sila ang gumawa ng eksena, eh. Yan na nga ba yung sinasabi ko, sila ang nag-umpisa ng problema na yan, eh. Yung sinasabing pinopolitika sila naman talaga nag-umpisa ng pamumulitika. Duterte camp, alam yan ng mga Pilipino. Election pa lang ng presidential noong nakaraan, eh, inumpisahan na nila yan, eh. Lalo na yung dating presidente. Sila naman talaga. O iniimbestigahan yung confidential fund. Mandato yun ng House of Representatives. Mga kaistorya, gusto din namang malaman ng taong bayan. O ngayon, nakikita. Yung mga nangyari pala, ganoon. Hindi naman dadating sa puntong ganyan na pati mga tao niya i-detain. Kung siya mismo ang humarap at sumagot sa mga hindi siya humaharap. Bakit hindi niya ba kayang sagutin yung mga tanong kung saan niya ginastos? Yung confidential fund. Di ba? Grabe ang bantang yan. Talagang meltdown yan. To the max level na yan, mga kaistorya eh. Yung sasabihin mo, bulgar? Alam mo, malalaman ng publiko yan na sinabi mo yan. No joke daw eh. May inutusan siya, may binilinan siyang ipapatudas niya. Si PBBM at saka yung First Lady natin. Anong klase yun? Sabi ni Laila de Lima sa ex ito, what to do with a VP who openly threatens murder on a sitting president and his wife in a mega meltdown? Under ordinary circumstances, impeachment. Ay, kung ma-impeach siya, masisisi din siya. But more than the ordinary, this is political drama. Drama lang pala daw yan. Staged by the OVP to divert the issue from its plunder of confidential funds. Diversionary tactics. Para mailigaw ang atensyon ng mga tao. Ganun kaya. Ano sa palagay ninyo mga kaistorya? Kung magnakaw, wagas. Kapag pinagpapaliwanag, ang daming hanash. Si Laila de Lima ang may sabi ito may mura dito eh. Ayan, si Impact Leadership. Sinirya ni Laila de Lima. Ito yung post na yan. Wait lang. Puntahan natin si Impact Leadership mga kaistorya. Ayan yan Ito na lang. Ayan hindi ko ito babasahin blank. Yun na lang ang sasabihin ko kasi hindi ko kayang bigkasin yan sa sa harapan at pandinig ng mga viewers. Hindi ako ganun. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagrarant nga po. Si Bibi Sara may sabi niyan. Vice President Sara Duterte delivered a scathing critique of President Ferdinand Marcos Jr. and key officials in his administration, accusing them of incompetence and corruption. Sino ngayon ang may issue ng corruption? Di ba? This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be president and who is a liar. Sino ang marunong maging presidente? Siya. At sino ang nagsasabi ng totoo? Siya. Bakit ayaw niyang humarap sa hearing? Ayaw niyang sagutin? Duterte stated in an online press conference early Saturday, online conference questioning the feasibility of Marcos campaigning promise of 20 pesos. Si tatay nga niya, kung di ako nagkakamali, 7 pesos per kilo Di ba? She recounted conversations with rice traders who could dismiss the promise as impossible. Hindi sila makalimot dyan. Ito na lang Di ba siya marunong maawa sa mga magsasaka kung hahabulin niya itong 20 pesos per kilo ng bigas? Ano na lang magiging buhay ng mga magsasaka? Gugutumin ba ninyo ang mga magsasaka? Sa panahon ngayon, imposible na yan. Naibaba nga ng PBBM hanggang 29 pesos per kilogram. Masaya na tayo dapat doon. Nasaan yung 29 pesos per kilo? Sa Kadiwa Store, punta kayo, meron. Sa Kadiwa pala, hindi sa palengke. At least meron. Di ba? Di ba mga ka-story? Sino yung nakakatanda sa inyo na sinabi na dating presidente yung 7 pesos per kilo na bigas? Kung di ako nagkakamali sa correct me if I'm wrong, kasi tao lang naman ako, baka ako'y mali. Pero yun kasi ang alam ko na nabasa ko sa balita Sa isang SONA, kung di ako nagkakamali, pakitama ako. Kawawa ang mga magsasaka dyan. Yung puhunan pa lang nila, yung pagod pa lang nila. Kung ipipilit nyo 20 pesos per kilo ng bigas, nako po, hindi nyo lang gugutumin ang mga magsasaka. Ibabaon nyo pa sila sa utang. Tingnan nyo ito. Panliligaw ito sa isipan ng mga Pilipino. Kung sasabihin ng isang elected official, ito't ipipilit. She recounted conversation with rice traders who dismissed the promise as impossible, so on and so forth. Duterte also claimed that First Lady Lisa Marcos, House Speaker Martin Romualdez, and others interfered with funds intended for the Department of Education. Trabaho yun ng Trabaho yun ng dalawang kamara. Yung budget allocation na yan, hindi na posible naman
Wala nang power dyan ang First Lady. Mga aligasyon lang, hinala niya lang yan. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niya. Malabo yun. Malabo yun, mga kaistorya. Ano na to? Nakakadismaya. Yung kahit ano pang tindi sana ng issue, kahit manatiling professional. No, mga kaistorya? Magpigil ng sarili. Kasi ang isipin yung magiging reaksyon ng mga netizens, ng publiko. Kasama ako ron, kasama kayo ron. Diba? Oh, pinost din ni Inquirer yung sinabi ni Laila de Lima, ayan. Nakakadismaya, mga kaistorya. Hindi dapat ganito. Sabi ng Presidential Communication Office, mga kaistorya, statement from the Presidential Communication Office acting on the Vice President's clear unequivocal statement that she had contacted or contracted an assassin to kill. May kinausap na na assassin para patayin umano ang presidente. If an alleged plot against her succeeds, the Executive Secretary has referred this active threat to the Presidential Security Command for immediate proper action. Pag inaksyonan na naman niya na kinauukulan, sasabihin na naman pinupolitika siya. Sa kanya nagmula. Alam nga naman hong baliwalain ito ng kinauukulan. Sitting president po yan. Diba? Any threat to the life of the president must always be taken seriously, more so that this threat has been publicly revealed in clear and certain terms. Publicly inamin niya. Sinasabi ko, mga kaistorya. Nagwalwal nga. Ito yung nangyari matapos tumanggi si VP Sara Duterte na umalis sa Kamara de Representantes, ipinag-utos ng House Committee on Good Government na ilipat ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong City bago ito dinala muna sa Veterans Memorial Medical Center para sa isang medical check-up. Yan yun, mga kaistorya. May video nga. Well, ito lang. Bakit sa correctional? Naku, baka mabutasan dyan ang House of Representatives, yung komite. Kasi ang ikinukulong ay isang convicted criminal. Hindi naman convicted criminal itong si Attorney Zuleika Lopez. Well, baka doon lang sila mabutasan. Kay VP Sara naman, mga kaistorya, hindi siya dapat nagraran. Hindi siya dapat nagbabanta ng ganun na aaminin niya pa na may inutusan siya, may binilinan siya na ipapatudas yung sitting president at yung kanyang asawa. Hindi tama yun. Napakalaking mali po yun, mga kaistorya. Sa kagandahang asal na lang, sa standard ng kagandahang asal na lang, sablay na sablay yun. At bukod pa, mga kaistorya, naku, sa kaligtasan, sa seguridad ng presidente at ng first lady. Hindi tama yun. Pag inaksyonan ng autoridad, sasabihin pinupolitika, sa kanya nagmula. Diba? Ito pa, VP Sara directly obstructed the execution of the transfer order of her Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, to the Women's Correctional Facility. So hinarangan niya, says House Sergeant at Arms, PM General Napoleon Taas says the church introduced herself as legal counsel. Siya daw ang nag-aabogado. Doon sa kanyang tao, mga kaistorya. Kung magnakawagas, kapag pinapaliwanag, ang daming hanash. ML Party List First Nominee and former Senator Laila de Lima criticized Vice President Sara Duterte for what she described as a mega meltdown. Ayun na. Hindi siya mga kaistorya sinabi niya, huwag kang mag-alala sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patay mo sino nang papatay sa kanya? Diba? Imahinasyon nila yan. Sabi naman ni Barry Gutierrez, abogado ni dating Vice Presidente Leni Robredo, hinayaang makulong ang tao niya para pagtakpan ang mga issue sa confidential funds. Tapos ngayon, magwawating waiting nang wala sa lugar, hindi yan wating yata. Wala sa lugar para patunayan na hindi siya nanlalaglag. Puro drama, pero ayaw namang humarap sa investigasyon. Yun na, mga kaistorya. Isa pa. Ito pa, dagdag na balita na lamang. Mga kaibigan, senators call for higher OVP budget. Ito yan yung mga senador na yan, markahan nyo na. Bato, Jinggoy, Gatchalian, Bongo, at saka si Senator Kwan. Diba?
At Tolentino. Tolentino. Mali, hindi. 'Di ba? Mga kaistorya, markahan nyo na yung 5 na yan. Ito, basahin natin ha. Villanueva pala, hindi Tolentino. Several senators has publicly expressed their support for increasing the office of the Vice President budget beyond the amount approved by the House of Representatives, citing the Vice President's critical role in addressing public needs. Sila yung naghahabol para taasan yung budget na ini-allocate ng House of Representatives para sa OVP. Gusto nila taasan. Kukontra daw po dyan si Senator, binalita na rin si Senator Riza Hontiveros. Senator Joel Villanueva revealed on Friday, November 22, that he and other senators favor increasing the OVP's budget, proposing an additional 100 to 150 million pesos. Villanueva argued that the significant reduction of the OVP's budget by half was unjustified. Paano ma-justify nga? Pinaglululoko naman ng mga Pilipino. Paano nga ma-justify? Hindi nga ginastify ng OVP, hindi nga humarap. Naku naman tayo, oo. Previously, Villanueva acknowledged the House's decision to reduce the OVP's funding but expressed concern over cutting it by more than half. While he noted that respecting the House's budget decision is not legally mandated, he emphasized the importance of upholding institutional tradition. Senator Win Gatchalian, in a radio interview on November 16, highlighted the OVP's essential role in addressing the public needs kapag umiikot ang isang vice president sa mga kabahayan natin. Tutulong ka dahil vice president ka, he said, underscoring, yun nga, hindi lang tulong. Nagrenta daw ng sobra-sobra para sa safe house. Senator Bato de la Rosa signaled his intent to propose amendments during Senate deliberation on November 13, so on and so forth. Si Senator Bongo, ganun din po. Pati si Senator Jinggoy Estrada. Ano na tayo, Yan po ang mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo na may pagkadismaya. Paki-share po at paki-like. Salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang lahat ng mga sulit kaistorya natin. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Higit sa lahat ay salamat sa ating Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.